Itinuturing ng PNP na hindi ordinaryong pangingidnap ang sinapit ng negosyanteng Chinese at kanyang driver. Lalo't pinatay sila kahit bayad na ang halos 100 milyong pisong ransom nila. Kabilang sa inaalam ay kung konektado ito sa Pogo. Nakatutok si June Veneracion. Bago natagpo ang patay sa Rodriguez Rizal, sina Anson Ke o kilala ring Anson Tan at kanyang driver na si Armani Pabilio. Na-recover muna nitong Martes sa barangay Bahay Toro sa Quezon City ang itim na luxury van na huli nilang sinakyan. Huli silang nakitang buhay noong March 29. Huli silang nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang paalis sa opisina ni Ke sa Valenzuela City. Kinabukasan, March 30 naman, inireport ng pamilya ni Ke sa PNP Anti-Kidnapping Group ang pagkawala nila. Inabot din ng 9 na araw bago natagpuan ang mga labi ng dalawa na halos nakahubad, nakatali ang kamay sa likod at pinagkasya sa magkahiwalay na nylon bag. There were signs of bruises and some body injuries po doon po at meron din pong sign ng strangulation po. Sabi ng isang source, 3 beses nagbigay ng ransom payment ang pamilya ng biktima sa mga kidnapper na ang kabuang halaga ay umabot sa halos 100 milyon pesos. Pero sa kabila nito, pinatay pa rin ang biktima at kanyang driver. Sabi ng PNP, hindi ito ordinaryong kidnapping. Sa karaniwang kidnapping nila, pinapakawalan ng biktima pagkabayad ng ransom. Bagamat nasa produksyon ng bakal o steel industry ang negosyo ni Ke, tinitignan ngayon ang posibilidad na konektado ang pagkidnap sa kanya sa Pogo. Isa po yun sa tinitingnan po nating anggulo and possible involvement po ng isang grupo behind this incident and previous incidents na involved po sa Pogo-related operation. Bilang bahagi ng investigasyon, binabalikan ng pulisya ang mga CCTV sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila kung saan pwedeng makita at makilala ang mga suspect. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang PNP. Part of the investigation po is the possible involvement po ng ilang mga Filipino citizen with Chinese nationals. Sa isang pahayag na pinadala ng abogado ng pamilya Ke, sinusuportahan nila ang investigasyon ng PNP-AKG para makamit ang hustisya. Ayon naman sa pulisya, humingi muna ng privacy ang pamilya. Ikinaalarma ng iba't ibang grupo ang insidente. Yung mga kaibigan po natin sa Chinese community and other businessman, Filipino, talagang natatakot sila, nababahala. Ang tanong, who is next? Sa monitoring naman ng Movement for Restoration of Peace and Order, may 3 kidnapping cases na sa loob ng 5 linggo lang. Ang PNP po ay hindi po titigil hanggat marisolba po at mapapanagot po yung mga responsible po dito sa insidente po na ito at para maiwasan po na may susunod pa pong mga ganitong insidente. Bago nito, may Chinese student ang dinukot at pinutulan pa ng daliri bago nakalaya. Dahil sa magkakasunod na kidnapping cases, inilista sa pwesto ang kakapromote pa lang na si Police Brigadier General Elmer Ragay ng Anti-Kidnapping Group. As to the reason, ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.